May mga pag-ibig na nagbibigay buhay, yung pag-ibig na nagiging dahilan mo para bumangon sa umaga at nagiging lakas mo para harapin ang bawat pagsubok. Pero paano kung ang mismong pag-ibig na inaakala mong magliligtas sa'yo, ang siya palang tatapos sa lahat? Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang pusong nagmamahal? Handa ka bang ialay ang lahat, kahit ang sarili mong buhay? Pero paano kung sa dulo ng lahat ng pagsasakripisyo, malaman mong ang tanging hinihintay lang pala nila ay ang huling tibok ng puso mo? Samahan ninyo ako sa isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa pinakamatamis na pag-ibig. Ito ang liwayway, ang puso ng bukang liwayway. Malamig ang dampi ng hangin sa tuktok ng panaghoy. Ngunit para kay Liwayway Alcantara, wala itong pagkakaiba sa pinakamaalinsangang hapon. Ang init na bumabalot sa kanyang buong katauhan ay hindi nagmumula sa araw na palubog na sa kanluran, kundi sa lalaking katabi niya, ang kanyang asawa, ang kanyang buhay, si Kael Montemayor. Nakatayo sila sa dulo ng isang bangin na tanaw ang walang katapusang karagatan. Ang kahel at lilang kulay ng langit ay tila isang ipinintang obra maestra. Isang perpektong telon para sa inaakala niyang pinakaromantikong sandali ng kanilang buhay. Ang ganda dito, mahal, bulong ni Liwayway habang isinasandal ang ulo sa matipunong balikat ni Kael. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Gusto kong maging espesyal ang araw na to, sagot ni Kael. Ang boses ay malambing, puno ng pangako. Hinalikan siya nito sa noo. Isang bagong simula para sa atin. Napangiti si Liwayway. Isang bagong simula. Iyon mismo ang kailangan nila. Nitong mga nakaraang buwan, ang mundo nila ay umikot lamang sa 4 na sulok ng ospital. Ang malubhang sakit sa puso ni Kael ay unti-unting umuubos sa lakas nito. At sa bawat paghina ng pintig ng puso nito, ay tila kasabay na humihina ang pintig ng puso niya. Naalala niya ang isang gabing isinugod nila ito sa ospital. Namimilipit ito sa sakit, hirap huminga. Siya ang humawak sa kamay nito. Siya ang nagpunas ng pawis sa noo nito. At siya ang bumulong sa tainga nito na huwag itong bibitaw. Lalaban tayo, Kael. Hindi kita iiwan, sabi niya noon, habang lumuluha. At lumaban nga sila. Ngunit ang tadhana ay tila may sariling plano. Walang mahanap na donor ng puso na tugma para kay Kael. Bawat araw na lumilipas ay isang paglubog sa desperasyon. Hanggang sa isang araw, isang himala ang dumating. Isang himala na may kasamang mabigat na pasanin siya. Si Liwayway. Sa kabila ng sarili niyang congenital heart condition, lumabas sa pagsusuri na siya lang sa buong mundo, ang nag-iisang perpektong tugma para sa lalaking pinakamamahal niya. Ang kanyang puso ang tanging makapagliligtas sa buhay ni Kael. Alam mo, mahal, noong una kong nalaman, muling nagsalita si Liwayway, ang mga mata ay nakatuon sa papalubog na araw. Natakot ako, pero mas nangingibabaw ang saya. Ang isipin na ang puso ko, ang parehong pusong tumitibok para sa'yo, ang siyang magpapatuloy ng buhay mo, wala nang mas gaganda pa roon. Hinigpitan ni Kael ang yakap sa kanya. Utang ko sa'yo ang buhay ko, Liwayway. Hinding-hindi ko malilimutan to. Pagkatapos ng operasyon, babawi ako sa'yo. Aalagaan kita, mamahalin kita, nang higit pa sa lahat. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Liwayway. Ito na yon. Ito ang katuparan ng lahat ng kanyang panalangin. Ang sakripisyo niya ay magbubunga ng isang habang buhay na puno ng pagmamahal. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Kael. Bahagya itong lumayo sa kanya. Sapat lang para hindi niya marinig. Excuse me lang, mahal. Sagutin ko lang to, importante. Tumango si Liwayway. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Pinanood niya ang kanyang asawa habang ito'y naglalakad palayo ng ilang hakbang, patalikod sa kanya. Ang malakas na ihip ng hangin
ay tila nagdadala ng mga salita palayo, ngunit may ilang pira-pirasong salita na nakarating sa kanyang pandinig, sapat na para unti-unting gumuho ang mundong kanyang ginagalawan. Oo, nasa tuktok na kami. Napakaganda ng sunset. Isang pamilyar na pangalan ng lugar. Isang boses na puno ng paglalambing na hindi para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Konting-konti na lang. Nawala ang ngiti ni Liwayway. Ang init sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Dahan-dahan siyang humakbang palapit, nagtago sa likod ng isang maliit na puno. Ang puso niya'y nagsisimula ng kumabog ng malakas. At doon, sa gitna ng dampi ng hangin at sa kulay ng papalubog na araw, narinig niya ang mga salitang tuluyan nang pumatay sa kanyang kaluluwa. "Malapit na, mahal," sabi ni Kael sa kausap nito sa telepono. Ang boses ay isang bulong na puno ng kasabikan. Oo, naniwala siya sa lahat. Akala niya, tay-tay to. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tila may sinasabi ang nasa kabilang linya. Oo naman, patuloy ni Kael. Isang tulak na lang at mapapasatin na ang lahat. Ang puso, ang pera, ang lahat-lahat, ang hangin. Tila tumigil sa pag-ihip. Ang dagat, tila tumigil sa pag-alon. Ang mundo ni Liwayway, tumigil sa pag-ikot. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Puso, pera, lahat. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking handa niyang pag-alayan ng sarili niyang puso, ay siya palang kumikitil nito kahit hindi pa man nagsisimula ang operasyon. Ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay napalitan ng blankong canvas ng pagkagimbal. Ang dating maamong tupa ay unti-unting nagising at sa kanyang loob, isang lobo ang nagsimulang umalulong sa sakit at galit. Pinatay ni Kael ang tawag. Huminga ito ng malalim at pagharap nitong muli kay Liwayway, ang mukha nito ay muling nabalutan ng maskara ng isang mapagmahal na asawa. Ang ngiti nito ay kasing ganda ng papalubog na araw. Ngunit para kay Liwayway, ito na ngayon ang pinakapangit na tanawin sa buong mundo. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay isang dagundong sa kanyang nananahimik na mundo. Pasensya na, mahal, sabi nito sa malambing na tono. Trabaho lang. Hindi sumagot si Liwayway. Hindi niya kaya. Ang kanyang lalamunan ay tila pinupuno ng basag na salamin. Nasa harapan na niya si Kael. Inilahad nito ang dalawang kamay, isang paanyaya para sa isang huling yakap. Halika, mahal ko, sabi nito. Ang mga matay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Yakapin mo ako bago tayo magsimulang muli. Nakatitig lamang si Liwayway sa mga kamay na yon. Ang mga kamay na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ang mga kamay na ngayon ay naghihintay na lamang na itulak siya sa bingit ng kamatayan. Ang ngiti sa mga labi ni Kael ay isang perpektong kasinungalingan. Ang mga mata niyang nangungusap ng pagmamahal ay isang nakakakilabot na panloloko. Ang mga kamay niyang inilahad para sa isang yakap ay hindi para magbigay ng ginhawa, kundi para maghatid ng wakas. Hindi gumalaw si Liwayway. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanigas sa katotohanang gumising sa kanya mula sa isang napakatagal na panaginip. Sa isang iglap, ang pagkabigla ay napalitan ng isang desperadong pag-asa, ang pag-asang mali lang siya ng dinig, na baka pinaglalaruan lang siya ng hangin. Ngunit nang makita niya ang bahagyang pagbabago sa ngiti ni Kael, ang malamig na kislap sa mga mata nito na hindi niya napansin noon, alam na niya. Totoo ang lahat. Bago pa man siya makasigaw, bago pa man siya makaurong, naramdaman na niya ang puwersa. Hindi ito isang marahas na tulak. Ito ay isang kalmado, kalkulado, at tiyak na pag-empake.
Sapat na lakas para mawala ang kanyang balanse. Sapat na lakas para ipadala siya sa kawalan. Kael! Iyon lang ang tanging salitang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangalang dati simbolo ng pag-ibig, ngayon ay naging isang sigaw ng pinakamatinding pagtataksil. Ang sumunod na mga segundo ay tila isang walang hanggang bangungot. Ang haginit ng hangin sa kanyang tainga. Ang mabilis na pag-ikot ng langit at dagat sa kanyang paningin. Ang pakiramdam ng bigat at pagbagsak. Ang puso niya, ang mismong pusong handa niyang ibigay, ay tila umakyat sa kanyang lalamunan sa matinding takot. Habang siya'y bumubulusok pababa, ang buong buhay niya, kasama si Kael, ay nag-flashback sa kanyang isipan na parang isang sirang pelikula. Ang kanilang kasal. Ang mga gabing inalagaan niya ito sa sakit. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Lahat ng iyon ay isang napakagandang kasinungalingan. Isang mahabang pag-arte para lamang makuha ang tanging bagay na mahalaga dito, ang kanyang puso. Ang huli niyang nakita ay ang madilim na mga sanga ng mga puno sa ibaba. At pagkatapos, isang malakas na lagabog, isang serye ng nakabibinging pagbaliin ng mga sanga at ng kanyang mga buto. At sakit, isang matinding sakit na lumamon sa kanyang buong katauhan, bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Ang unang gumising sa kamalayan ni Liwayway ay ang amoy ng pinaglutuang kahoy at halamang gamot. Ang sumunod ay ang kirot, isang matalas, tumatagos na kirot na nagmumula sa kanyang tagiliran, sa kanyang braso, sa kanyang binti, sa bawat sulok ng kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Isang bubong na gawa sa pawid ang una niyang natanaw. Naramdaman niyang nakahiga siya sa isang magaspang na banig sa sahig na kawayan. Gising ka na, Ineng. Isang mahinang boses ng lalaki ang kanyang narinig. Pilit niyang iginalaw ang kanyang ulo at nakita ang isang matandang lalaki na may kulubot na muka at mabait na mga mata. May hawak itong mangkok na umuusok. Sa sino po kayo? Nasaan ako? Hirap niyang tanong. Bawat salita ay parang may kasamang bubog. Ako si Mang Lando. Natagpuan kita sa paanan ng bangin habang nangangahoy ako kahapon. Mabuti na lang at sa mga puno ka bumagsak. Paliwanag ng matanda. Dahan-dahan siya nitong tinulungang uminom mula sa mangkok. Huwag kang mag-alala. Ginamot ko na ang iyong mga sugat sa abot ng aking makakaya. Habang iniinom niya ang mapait pero mainit na sabaw, ang mga alaala ay bumalik na parang isang rumaragasang baha. Ang batsyda, ang pag-uusap sa telepono, ang malamig na mga mata ni Kael, ang tulak. Napahagulhol si Liwayway, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pag-ibig o panghihinayang. Ito ay luha ng galit. Luha ng isang taong inagawan ng lahat. Sa sumunod na mga araw, si Mang Lando ang nag-alaga sa kanya. Ngunit habang unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat sa katawan, ang sugat sa kanyang puso at kaluluwa ay lalong lumalala at nagnanaknak. Isang gabi, habang nagpapahinga, narinig ni Liwayway ang tunog mula sa isang maliit at lumang telebisyon na pinapagana ng baterya sa sulok ng kubo. Balita. Isang malungkot na balita. Natagpuan na po ang katawan ng ginang na si Liwayway Alcantara Montemayor matapos ang ilang araw na paghahanap. Ayon sa kanyang naulilang asawa, ang negosyanteng si Kael Montemayor, isa itong malagim na aksidente. At doon, sa maliit at grainy na screen, nakita niya siya. Si Kael, umiiyak. Ang mukha nito ay puno ng pighati. Isang perpektong aktor na nagluluksa para sa asawang siya mismo ang pumatay. Ang asawa ko, ang buhay ko. Wala na siya, sabi ni Kael sa mga reporter habang nagpupunas ng mga pekeng luha. Paano na ako ngayon? Siya lang ang pag-asa ko. Ang puso niya sana
ang magliligtas sa akin. Hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng napakahigpit hanggang sa magputian ng mga ito. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Ang bawat salita ni Kael ay lason na pumapasok sa kanyang tainga at nagpapatigas sa kanyang puso. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Ang Liwayway na minahal si Kael nang higit pa sa kanyang buhay ay namatay na sa tuktok ng bangin na iyon. Ang babaeng nakahiga ngayon sa banig, ang babaeng nakaligtas, ay ibang tao na. Pinilit niyang bumangon, tiniis ang matinding sakit. Gamit ang dingding bilang suporta, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang maliit, basag na salamin na nakasabit sa kubo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang mukhang puno ng pasa at galos. Isang pares ng matang dati puno ng pagsinta. Ngayon ay nag-aalab sa apoy ng paghihiganti. Hindi na niya kilala ang sarili. At mabuti na rin iyon. Habang nakatitig sa basag na imahe ng kanyang sarili, isang malamig at determinadong pangako ang binitiwan niya sa hangin. Isang bulong na mas matalas pa sa anumang patalim. Hindi pa ako patay, Kael. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na tinulak mo ako. Lumipas ang mga buwan. Isang bus ang huminto sa tapat ng isang malaki at modernong gusali. Mula rito ay bumaba ang isang babae. Maikli ang kanyang buhok, nakasuot ng makapal na salamin, at simple lamang ang pananamit. Malayong malayo sa dating itsura ni Liwayway Alcantara. Itinaas niya ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay matalas at puno ng isang hindi matitinag na layunin, ay nakatuon sa malaking karatula sa harapan ng gusali. Ang nakasulat, "Welcome to Pag-asa Medical Center." Ang amoy ng antiseptiko, ang mahinang kaluskos ng mga gulong ng stretcher sa linoleum na sahig, ang mga pamilyar na anunsyo sa PA system. Para sa karamihan, ito ang mga ordinaryong tanawin at tunog sa loob ng isang ospital. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat isa ay isang multo mula sa nakaraan, isang paalala ng mga araw at gabi na ginugol niya sa mga pasilyong ito, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang nag-aalalang asawa. Ngayon, naglalakad siyang muli sa mga pasilyong yon, ngunit hindi na bilang si Liwayway. Suot niya ang isang puting uniforme na medyo maluwag sa kanya, isang ID card na may nakasulat na Dr. Hiraya Hira Jimenez Medical Intern, at isang makapal na salamin na nagsisilbing panangga sa pagitan niya at ng mundo. Ang mahaba niyang buhok ay napalitan na ng isang maikling gupit na nagpabago sa kanyang buong itsura. Si Hira ay isang anino, isang taong walang nakaraan, isang blangkong pahina, at yun mismo ang kailangan niya. Okay, mga bagong intern, makinig kayo. Isang matinis na boses ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Ang head nurse, isang babaeng nasa edad 50, ang nagsasalita. Ang Pag-asa Medical Center ay hindi isang palaruan. Dito, ang bawat segundo ay mahalaga. Inaasahan kong kikilos kayo ng mabilis, mag-iisip ng matalino, at higit sa lahat, huwag kayong hahara-hara sa daan. Tumango si Hira kasabay ng iba pang mga intern. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang puso, ang puso na minsan ng pinagtangkaan. Bawat mukha na kanyang nakakasalubong ay sinusuri niya. Baka may makakilala sa kanya. Baka may makapansin sa isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Ngunit wala. Para sa lahat, isa lamang siya sa maraming bagong mukha sa ospital na yon. Nagsimula ang kanilang unang rounds kasama ang isa sa mga pinakarespetadong doktor sa buong ospital. Si Dr. Diwa Reyes, ang hepe ng cardiothoracic surgery. Isang lalaking may edad na, may buhok na halos puti na, ngunit ang tindig ay matikas at ang mga mata ay matalas na, tila kayang basahin ang nasa loob ng isang tao. Habang naglalakad sila, bawat kaso ay tinalakay.
Nagtatanong si Dr. Reyes at isa-isang sumasagot ang mga intern. Ang iba'y may kumpiyansa, ang iba'y nag-aalinlangan. Tahimik lamang si Hira sa likuran, nakikinig, nagmamasid. Huminto sila sa harap ng isang silid sa ICU. Sa chart na hawak ng isang nurse, nakita ni Hira ang kaso. Isang post-operative patient na nagpapakita ng mga komplikasyon. Okay, sabi ni Dr. Reyes, ang tingin ay lumibot sa mga baguhan. The patient is showing signs of low-grade fever, slight arrhythmia, and general malaise 3 days after a bypass surgery. Standard tests show no signs of infection. What could be the primary differential diagnosis, and what specific non-invasive test would you recommend immediately? Isang intern ang sumagot. Could it be post-operative stress, Doc? Umiling si Dr. Reyes. Possible, but unlikely to cause arrhythmia. Delayed reaction to anesthesia? Suhestyon ng isa pa. Too late for that. Sagot ng doktor. Ang kanyang pasensya ay tila unti-unting nauubos. Ang tingin niya ay napadpad sa tahimik na babae sa likuran na nakasalamin. Ikaw, anong pangalan mo? Jimenez po, Doc. Hiraya Jimenez, sagot ni Hira. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Well, Dr. Jimenez, may ideya ka ba o palamuti ka lang dito? Umakbang si Hira paharap. Lahat ng mata ay nasa kanya. Given the timeline and the presentation, we should consider the possibility of Dressler syndrome, a form of post-cardiac injury pericarditis. Sagot niya ng may katiyakan. The symptoms fit. It's often mistaken for simple post-op recovery issues. I would recommend an immediate ECG to check for diffuse ST segment elevation and a transthoracic echocardiogram to look for any signs of pericardial effusion. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa grupo. Ang mga kapwa niya intern ay napatingin sa kanya ng may pagkamangha. Dahan-dahan, isang bahagyang pagtaas sa sulok ng labi ni Dr. Reyes ang lumitaw. Hindi isang ngiti, kundi isang tango ng pagkilala. Tinitigan siya nito ng mas matagal kaysa sa kailangan. May kung anong pagtataka sa mga mata ng matandang doktor na para bang may nakita itong isang bagay na pamilyar, isang bagay na hindi niya mailagay sa lugar. Tama, sabi ni Dr. Reyes, ang tingin ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Nurse, prepare for an immediate ECG and echo. Dr. Jimenez, good thinking. Nakaramdam si Hira ng kaunting ginhawa. Ito ang unang pagsubok at nalampasan niya ito. Ang kaalaman niya sa medisina, ang pangarap na minsan niyang tinalikuran para kay Kael, ay siya ngayong magiging pinakamalakas niyang sandata. Matapos ang rounds, habang naglalakad siya patungo sa cafeteria, dumaan siya sa isang pasilyo na may bintanang tanawang hardin ng ospital. At doon, sa isang sulok na bahagyang natatakpan ng mga halaman, nakita niya sila. Si Kael, nakaupo sa isang wheelchair core, mukhang mahina, ngunit masaya. At sa tabi nito, si Mahalina. Inaayos ang kwelyo ng damit ni Kael. Nag-uusap sila, ang kanilang mga ulo ay magkalapit. Pagkatapos ay yumuko si Mahalina at hinalikan ito sa labi. Isang halik na hindi patago, isang halik na puno ng pag-aari. Sa sandaling iyon, ang propesyonal na maskara ni Hira ay halos mabasag. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa bulsa ng kanyang uniforme ay ikinuyom niya ng napakahigpit. Ang kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit na muli niyang naramdaman. Ang galit, ang poot, lahat ay bumalik. Pinilit niyang talikuran ang tanawin. Pinilit niyang pakalmahin ang nagwawalang pintig ng kanyang puso. Hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon. Kinagabihan, bago matapos ang kanilang shift, lahat ng mga bagong intern ay tinipon sa isang conference room. Ang chief of staff ng ospital ang may mahalagang anunsyo. Gaya ng alam ninyo, mayroon tayong isang high-profile patient dito sa Pag-asa Medical, panimula ng hepe.
Ang kilalang negosyante na si Mr. Kael Montemayor. Siya ay nakatakdang sumailalim sa isang napakadelikadong heart transplant operation sa mga darating na linggo sa sandaling maging available ang donor heart. Dahil dito, bumuo kami ng isang special support team mula sa ating mga pinakamagagaling na tauhan at kasama na rin ang ilang piling intern para tumulong at matuto. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hira, ngunit hindi na dahil sa galit. Ito ay dahil sa kaba at pag-asa. Binasa ng hepe ang mga pangalan ng mga doktor at nurse na kasama sa team at pagkatapos, ang mga pangalan ng mga intern. Mula sa mga bagong intern, kasama sa team sina Dr. Castro, Dr. Villanueva. Pinigil ni Hira ang kanyang paghinga. Ito na ang pagkakataon. Ang daan papasok. At ang huli, sabi ng hepe habang tinitingnan ng isang nota sa kanyang papel. Dahil sa ipinakita niyang pambihirang kaalaman kanina sa rounds sa espesyal na rekomendasyon ni Dr. Diwa Reyes, Dr. Hiraya Jimenez. Ang pagitan mula sa pintuan ng VIP suite at sa kama, kung saan nakahiga si Kael ay tila 1 kilometrong haba. Bawat hakbang ni Hira ay mabigat. Ang bawat paghinga niya ay isang maingat na pagkilos. Ang puting uniforme na suot niya ay nagsisilbing baluti. Ngunit sa ilalim nito, ang puso niya, ang puso na minsan ay inakala niyang titibok sa dibdib ni Kael, ay nagbabantang kumawala. Hawak niya ang isang clipboard. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito na para bang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Nasa likod niya ang isa pang nurse. Ito na ang unang pagkakataon na makikita niya si Kael nang malapitan mula ng gabing iyon sa bangin. Pagpasok niya sa silid, naabutan niyang nagtatawanan si Kael at Mahalina. Nakaupo si Mahalina sa gilid ng kama. Pinapakain si Kael ng hiniwang mansanas. Ang tanawin ay parang isang eksena mula sa isang romantikong pelikula. Isang mapagmahal na kasintahan na nag-aalaga sa kanyang may sakit na partner. Naramdaman ni Hira ang pag-asim ng kanyang sikmura. Ang eksenang yon ay dapat para sa kanya. Ang papel na yon ay sa kanya. Magandang umaga po. Bati ng kasama niyang nurse. Napatingin ang dalawa sa kanila. Ang mga ngiti ay bahagyang nawala sa kanilang mga mukha, napalitan ng isang anyo ng pagiging formal. Good morning, sagot ni Mahalina. Ang boses ay matamis, ngunit may himig ng awtoridad na para bang siya ang nagmamay-ari ng silid. Si Kael naman ay tumingin kay Hira. Isang tingin ng simpleng pasyente sa isang medical staff. Walang bahid ng pagkilala, walang anumang kislap. Para sa kanya, isa lamang siyang estranghero. At sa isang banda, nagdulot iyon ng kirot at ginhawa kay Hira. Ako po si Nurse LV at siya naman si Dr. Jimenez, isa sa mga bagong medical intern na kasama sa team ninyo, Mr. Montemayor. Paliwanag ng nurse. Kukunin lang namin ang inyong vital signs. Tumango si Kael. Si Mahalina naman ay tumayo, ngunit hindi umalis. Nanatili siya sa isang tabi. Ang mga mata ay matamang nagmamasid sa bawat galaw nila, lalo na sa bawat galaw ni Hira. Ito na. Huminga ng malalim si Hira. Lumapit siya sa kama. Ang amoy ng pabango ni Kael, ang parehong pabango na dati hinahanap-hanap niya, ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Pinilit niyang huwag magpakita ng anumang emosyon. Kinuha niya ang blood pressure monitor at marahan itong inilagay sa braso ni Kael. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig nang dumampi ang mga ito sa balat ng lalaki, ang balat na dati kanyang hinahaplos, ang balat ng taong tumulak sa kanya sa kamatayan. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Relax lang po, sir, sabi niya. Ang boses ay professional at walang kabuhay-buhay. Habang hinihintay ang resulta, kinuha niya ang stethoscope. Ipinatong niya ang malamig na diaphragm nito sa dibdib ni Kael.
sa mismong lugar kung nasaan ang puso nitong may sakit. Narinig niya ang irregular na tibok. Isang paalala kung bakit siya naroon, kung bakit kailangan nito ng bagong puso, ng kanyang puso. Mukhang bago ka dito, doktora? Biglang tanong ni Mahalina na nakatayo sa likuran niya. Ang tanong ay simple, ngunit ang tono ay puno ng pagsisiyasat. Opo, ma'am, sagot ni Hira. Hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Kakalipat ko lang po sa Pag-asa. Talaga? Saang ospital ka galing? Patuloy ni Mahalina. Sa isang community hospital lang po sa probinsya, sagot ni Hira. Gamit ang kwentong binuo niya. Isang kwentong malinis at walang butas. Anong probinsya? Bago pa man makasagot si Hira, nagsalita si Kael. Mahal, hayaan mo na si doktora. Hayaan mo siyang gawin ang trabaho niya. Natapos ang pagkuha ng vital signs, habang isinusulat ni Hira ang mga numero sa chart, sinikap niyang maging matatag. Ngayon na, ang simula ng kanyang laro. Normal naman po ang blood pressure ninyo for today, Mr. Montemayor. Sabi niya sa formal na tono. Ang heart rate medyo mataas pa rin. Kailangan ninyong iwasan ang stress. Paano ako hindi mai-stress, doktora? Sagot ni Kael na may halong pagbibiro. Buhay ko ang nakataya dito. Tumingin si Hira mula sa clipboard diretso sa mga mata ni Kael. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng walang takot. Tama po kayo, sabi niya. Ang boses ay malamig at puno ng kahulugan. Napakadelikado ng operasyon ninyo. Ang pagtanggap ng puso mula sa iba ay hindi lang isang pisikal na pagbabago. Minsan, may mga nagsasabi na ang puso ay may sariling alaala. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Kael. Maging si Mahalina ay napatahimik. Nagpatuloy si Hira. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Ang puso ay hindi lang isang organo, Mr. Montemayor. Nagtatago rin ito ng mga alaala. Nagtatago ito ng pagmamahal, ng sakit, ng katotohanan. Sana'y maging handa kayo sa mga alaalang maaaring dala ng bagong puso ninyo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga salita ni Hira ay tila isang aninong lumukob sa kanila. Ang dating biruan ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Si Kael ang unang bumasag sa katahimikan. Ano ang ibig mong sabihin, doktora? Pinagtatakutan mo ba ako? Umiling si Hira at ngumiti ng bahagya. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinasabi ko lang po ang mga posibilidad, sir. Bilang doktor, trabaho kong ihanda ang pasyente ko sa lahat ng anggulo. Pisikal at emosyonal. Tumalikod na siya para umalis. Teka, pigil ni Mahalina. Humarap si Hira. Tinitigan siya ni Mahalina mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay naniningkit na para bang sinusubukang tingnan kung ano ang nasa likod ng salamin at ng simpleng uniforme. Nagkita na ba tayo dati, doktora? Tanong ni Mahalina. Pamilyar ang dating mo. Ang puso ni Hira ay kumabog ng isang beses. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong pader. Sa tingin ko po hindi, ma'am. Sagot niya. Marahil po ay kamukha ko lang ang isang taong kilala ninyo. Tumalikod na siyang muli at naglakad palabas ng silid kasama ang nurse. Hindi na lumingon pa. Ngunit nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Ang mga mata ni Mahalina, puno ng pagdududa. Pagsara ng pinto, napasandal si Hira sa pader ng pasilyo at pumikit ng mariin. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang unang pagharap ay tapos na. Nakayanan niya. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Sa loob ng silid, si Kael ay bahagyang natawa. Praning ka talaga, mahal. Kamukha lang siguro. Ngunit si Mahalina ay hindi tumatawa. Ang tingin niya ay nakapako pa rin sa pintong nilabasan ni Hira. May kakaiba sa babaeng yan, bulong niya, na para bang mas kausap ang sarili.
Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi matanggal sa isipan ni Mahalina Vargas ang intern na yon, si Hiraya Jimenez. May mga tao na sadyang ipinanganak na may matalas na pakiramdam, isang uri ng intuwisyon na nagsisilbing alarma sa tuwing may panganib o sa tuwing may isang bagay na wala sa lugar. At si Mahalina ay isa sa mga taong yon. Ang kakayahang yon, kasama ng kanyang talino at kakayahang bumasa ng tao, ang nagdala sa kanya kung nasaan man siya ngayon. Mula sa pagiging isang ordinaryong sekretarya, napaikot niya ang isang mayamang negosyante na tulad ni Kael Montemayor sa kanyang mga palad. Ngunit ang Dr. Jimenez na yon, mayroong kakaiba. Hindi ito ang itsura. Simple lang ang babae. Halos hindi mo mapapansin sa karamihan. Hindi rin ito ang kilos, professional at halos mekanikal. Ito ay ang mga mata sa likod ng makapal na salamin at ang mga salitang binitiwan nito. Ang puso ay hindi lang isang organo. Nagtatago rin ito ng mga alaala. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Mahalina. Isang ordinaryong doktor ba ang magsasabi ng ganoon sa isang pasyente? O isa yung patutsada? Isang nakatagong mensahe? Ano bang iniisip mo, mahal? Kanina ka patahimik dyan. Tanong ni Kael mula sa kama. Ngumiti si Mahalina. Isang matamis na ngiting sanay na siyang isuot. Wala. Iniisip ko lang ang future natin. Pagkatapos ng operasyon mo, pagkatapos nating makuha ang lahat. Saan mo gustong magpunta? Maybe Europe? Kahit saan. Basta kasama ka. Sagot ni Kael, kontento na sa sagot niya. Ngunit sa loob-loob ni Mahalina, ibang laban ang kanyang pinagkakaabalahan. Hindi siya mapakali. Ang isang maliit na butas ay maaaring magpabagsak sa isang malaking barko. At para sa kanya, si Hira Jimenez ay isang maliit na butas. Kinabukasan, sinimulan ni Mahalina ang kanyang sariling investigasyon. Ang una niyang ginawa ay gamitin ang kanyang koneksyon. Mayroon siyang pinsan na nagtatrabaho sa Human Resources Department ng isang kalabang ospital. Isang tawag lang, "Grace, pwede mo ba akong tulungan?" Sabi niya sa telepono. Ang boses ay puno ng pakiusap. Mayroon lang akong gustong i-background check na intern dito sa Pag-asa. Dr. Hiraya Jimenez. Bakit, Pikit? May ginawa ba sa'yo? Wala naman. Gusto ko lang makasiguro. Alam mo na, para sa kaligtasan ni Kael, baka mamaya, hindi pala kwalipikado. Makalipas ang ilang oras, tumawag pabalik ang pinsan niya. Lina, tiningnan ko na. Walang record ang pangalan na yan sa National Physician Database bago ang taon na ito. Ang record niya sa Pag-asa? Malinis. Masyadong malinis. Masyadong malinis. Iyon mismo ang kinaiinisan ni Mahalina. Ang mga taong walang bahid sa papel ay kadalasang sila ang may pinakamaruming itinatago. Hindi siya nakontento. Kinagabihan, hinintay niyang matapos ang shift ni Hira. Mula sa kanyang kotse sa parking lot na nakaparada sa isang madilim na sulok, pinanood niya ang paglabas ni Hira sa ospital. Sumakay ito sa isang jeep, isang ordinaryong commuter. Sinundan niya ito. Ang jeep ay huminto sa isang medyo magulong lugar sa Maynila. Pumasok si Hira sa isang eskinita at pumasok sa isang luma, ngunit malinis na apartment building. Isang paupahan na para sa mga karaniwang manggagawa. Nagmasid si Mahalina mula sa kanyang kotse sa di kalayuan. Walang luho. Walang anumang kahina-hinala. Isang simpleng babae na namumuhay ng simple. Ngunit imbes na mapanatag, lalo lamang siyang hindi mapakali. Hindi ito tugma. Ang talino at kumpiyansa na ipinakita ni Hira sa ospital ay hindi akma sa ganitong uri ng pamumuhay. Dapat ay nasa mas magandang lugar ito. Dapat ay mayroon itong mas magandang kwento. Umuwi si Mahalina na lalong gulong-gulo ang isip. Pagdating niya sa condo unit niya, binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-login siya sa iba't ibang social media platform. Hinanap niya ang pangalan,
Hiraya Jimenez, walang lumabas na profile na tumutugma sa itsura ng intern. Walang Facebook, walang Instagram. Sa panahon ngayon, sino ang walang kahit isang social media account? Lalo na sa isang batang professional? Isa na namang pulang bandila. Nag-search siya ng mas malalim. Sinubukan niyang hanapin ang pangalan sa mga listahan ng mga nagtapos sa mga universidad ng medisina sa Pilipinas. At doon, sa wakas, may natagpuan siya. Isang maliit na butil ng impormasyon, ngunit para kay Mahalina, ito ay isang malaking isda. Ayon sa 201 file ni Hira sa ospital, nagtapos siya sa isang kilalang medical school sa Cebu. Ngunit nang i-cross-reference niya ito sa online yearbooks at alumni lists ng universidad na yon, walang pangalang Hiraya Jimenez na nakalista sa batch na idineklara nito. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Mahalina. Sino ka ba talaga, Hiraya Jimenez? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa screen ng laptop. Alam na niya ngayon, hindi siya praning. Ang kanyang pakiramdam ay tama. Ang babaeng ito ay isang impostor. Ngunit ang tanong ay, bakit? Ano ang kanyang pakay kay Kael? Pera? O meron pa bang ibang mas malalim at mas madilim na dahilan? Isinara niya ang laptop. Bukas na bukas din, kakausapin niya ang pamunuan ng ospital. Ilalabas niya ang lahat ng kanyang nalaman. Sisirain niya ang babaeng ito bago pa man nito masira ang mga plano niya. Ang anino na nagmamasid ay handa ng umatake. Gabi na at halos wala ng tao sa surgical wing ng Pag-asa Medical Center. Tanging ang mahinang ugong ng mga bentilador at ang paminsan-minsang tunog ng mga monitor mula sa mga silid ang maririnig. Para kay Hira, ang katahimikan ng gabi sa ospital ay isang uri ng santuwaryo. Dito, malayo sa mapanuring mga mata ni Mahalina, nakakapag-isip siya ng malinaw. Sa mga nakalipas na araw, naramdaman niya ang paghigpit ng tali sa kanyang leeg. Ang bawat tingin ni Mahalina ay parang isang dagang tumutusok sa kanyang pagkatao. Alam niyang malapit nang may mangyari. Kailangan niyang mag-ingat. Gabi na, Dr. Jimenez. Hindi ka pa ba uuwi? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Dr. Diwa Reyes, nakatayo sa may pintuan ng nurse's station, may hawak na 2 tasa ng kape. Mag-overtime lang po, Doc. May binabasa lang po akong ilang mga journal. Sagot ni Hira, bahagyang nagulat. Ang kasipagan ay isang birtud, ngunit ang sobrang kasipagan ay nakamamatay. Sabi ng matandang doktor na may bahagyang bigyang ngiti. Halika, samahan mo muna akong magkape. Mukhang kailangan mo yan. Pumasok si Dr. Reyes sa maliit na pantry at inilapag ang mga tasa sa mesa. May kung anong awtoridad sa tinig nito na hindi kayang tanggihan ni Hira. Sumunod siya at naupo sa tapat ng doktor. Impressive ang performance mo nitong mga nakaraang linggo, Jimenez. Panimula ni Dr. Reyes habang hinahalo ang kanyang kape. Ang iyong kaalaman sa teorya ay mas malalim kaysa sa isang ordinaryong intern, para kang isang veteranong doktor na nagpapanggap na baguhan. Ang puso ni Hira ay kumabog ng mabilis. Isang papuri ba yon o isang akusasyon? Salamat po, Doc. Mahilig lang po talaga akong magbasa. Nakikita ko, sabi ni Dr. Reyes at tinitigan siya nito ng diretso sa mata. May nakikita akong pambihirang determinasyon sa mga mata mo. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa ibang mga intern. Para kang may hinahabol o may tinatakbuhan. Hindi nakasagot si Hira. Ang mga salita ng doktor ay tumama ng sobrang lapit sa katotohanan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagtanong si Dr. Reyes tungkol sa mga pangarap niya sa medisina. At si Hira, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ay naramdamang ligtas na magsalita. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na maging isang cardiothoracic surgeon, ang kanyang pagnanais na magligtas ng mga pusong may karamdaman.
Isang matinding kabalintunaan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. May potensyal ka, Hija, sabi ni Dr. Reyes. Ang boses ay malumanay na. Huwag mong sasayangin. Biglang tumunog ang isang alarma mula sa ICU. Isang code blue. Agad na napatayo ang dalawa. Halika, bilis! Sigaw ni Dr. Reyes. Sabay silang tumakbo patungo sa silid kung saan nanggagaling ang alarma. Sa kanilang pagmamadali, hindi napansin ni Hira na ang manipis na kadena ng suot niyang kwintas ay sumabit sa gilid ng mesa. Sa isang mabilis na paghila, naputol ito. Isang maliit na bagay ang kumalansing sa sahig. Ngunit wala silang oras para doon. Buhay ang nakataya. Sa loob ng ICU, ginawa nila ang lahat. Si Dr. Reyes ang namuno sa resuscitation, habang si Hira ay mabilis at epesyenteng tumulong sa pag-asikaso ng mga gamot at kagamitan. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, naibalik nila ang tibok ng puso ng pasyente. Hingal na hingal, ngunit nakaramdam ng tagumpay, napasandal sila sa pader. Magaling, sabi ni Dr. Reyes, tinatapik ang balikat ni Hira. Magaling ka sa ilalim ng pressure. Noon lamang naalala ni Hira ang kanyang kwintas. Ang medalyon, ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang yumaong ina. Napahawak siya sa kanyang leeg at nataranta nang maramdamang wala na ito. Ang kwintas ko po. Bumalik sila sa pantry. At doon, sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw, ay ang maliit at silver na medalyon. Yumuko si Dr. Reyes para pulutin ito. Ngunit pagkahawak niya rito, natigilan siya. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang medalyon ay nakapatong sa kanyang nanginginig na palad. Hindi ito isang ordinaryong medalyon. Ito ay hugis puso na may nakaukit na isang maliit na bukang liwayway sa gitna. Sa saan mo nakuha ito, Hija? Tanong ni Dr. Reyes. Ang boses ay basag at nanginginig. Isang boses na hindi pa naririnig ni Hira mula sa kanya. Pamana po ng nanay ko, sagot ni Hira. Nagtataka sa reaksyon ng doktor. Dahan-dahang ibinaliktad ni Dr. Reyes ang medalyon. At sa likod nito, mayroong isang maliit, halos hindi na mabasa, na inisyal. DR para kay As. Ang mga mata ng matandang doktor ay biglang napuno ng luha. Ang kanyang profesional na tindig ay biglang gumuho, napalitan ng isang hilaw na emosyon ng pagkabigla at hindi makapaniwalang pag-asa. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng scalpel nang may perpektong katatagan, ay nanginginig na ngayon habang hawak ang maliit na piraso ng metal. DR para kay AISD Reyes, para kay Amalia Santiago. Ang kanyang Amalia. Tumingin siya kay Hira, hindi na sa isang intern, kundi na para bang nakakita siya ng isang multo. Isang pinakamamahal na multo. Pinagmasdan niya ang hugis ng mukha nito, ang kurba ng mga kilay, at higit sa lahat, ang mga mata nito, ang mga mata ng kanyang asawa. Paanong hindi niya napansin? Ang nanay mo, hirap na tanong ni Dr. Reyes. Ang pangalan ba niya ay Amalia? Napatanga si Hira. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong, hindi na dahil sa tensyon ng trabaho, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Paano nalaman ng estrangherong ito ang pangalan ng kanyang ina? Oo po, nauutal niyang sagot. Paano niyo po nalaman? Hindi sumagot si Dr. Reyes. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang pitaka. Mula sa isang nakatagong bahagi nito, kumuha siya ng isang luma at kupas ng litrato. Isang litrato ng isang mas batang Dr. Reyes, kasama ang isang magandang babae na may parehong mga mata ni Hira. At sa leeg ng babae sa litrato, nakasabit ang parehong-parehong medalyon. Dahil ako ang nagbigay nito sa kanya, 20 taon na ang nakalipas. Sabi ni Dr. Reyes, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ako ang DR na yan. Ang mundo ni Hira ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lahat ng ingay sa ospital ay naglaho.
Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang doktor na hinahangaan niya, ang mentor na kanyang tinitingala, ang lalaking ito. Hindi, hindi maaari, bulong ni Hira, umaatras ng isang hakbang. Ang tatay ko, patay na siya. Iyon ang sabi ni nanay. Hindi ako namatay, anak, sabi ni Dr. Reyes. Ang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. Pinalayo ako. Pinaniwala kaming lahat sa isang kasinungalingan, isang mahabang kwento na puno ng kasakiman at panloloko mula sa sarili kong pamilya. Hinanap ko kayo ng nanay mo sa loob ng maraming taon, pero nawalan ako ng pag-asa. Pinakita niya ang litrato kay Hira. Ang babae sa litrato ay walang dudang ang kanyang ina. At ang lalaking kayakap nito, lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang pakiramdam ni Dr. Reyes na may pamilyar sa kanya, ang pagiging komportable niya sa tabi nito, ang pambihirang talento niya sa medisina na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ito pala ay nasa kanyang dugo. Ang maskara ni Hira ay tuluyan ng nabasag. Ang babaeng matatag at puno ng paghihiganti ay napalitan ng isang batang babae na matagal nang nangulila sa isang ama na hindi niya nakilala. Napahagulhol siya, hindi dahil sa sakit na dulot ni Kael, kundi dahil sa bigat ng katotohanang biglang inihain sa kanyang harapan. Nilapitan siya ni Dr. Diwa Reyes. At sa unang pagkakataon, niyakap siya nito. Hindi bilang isang superior, kundi bilang isang ama na muling natagpuan ang kanyang nawawalang anak. Nandito na ako, bulong nito sa kanyang buhok. Nandito na si Papa. Sa gitna ng tahimik na gabi sa ospital, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pantry, 2 pusong sinira ng nakaraan ang muling nagtagpo. Ang lihim ng medalyon ay hindi lamang nagbukas ng isang lumang sugat, kundi nagsimula rin ng isang bagong kabanata ng paghilom. At habang nakayakap sa kanyang ama, isang bagong uri ng determinasyon ang umusbong sa puso ni Liwayway. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Tumingala siya kay Dr. Reyes. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay may bagong apoy. Liwayway? Tanong ni Dr. Reyes, tila ngayon lang niya napagtanto ang implikasyon ng lahat. Kung ito ang anak niya, kung gayon siya si Liwayway Alcantara, ang asawa ni Kael Montemayor, ang babaeng idineklarang patay na. Tumango si Liwayway. At sa isang iglap, naintindihan ng kanyang ama ang lahat. Ang pekeng pangalan, ang pagiging intern, ang presensya niya sa ospital na yon. Hindi ito nagkataon lamang. Ang kanyang anak ay bumalik mula sa mga patay at mayroon itong misyon. Isinara ni Dr. Diwa Reyes ang pinto ng kanyang pribadong opisina. Ang tunog ng paglak nito ay hudyat na ang mundong nasa labas, ang ospital, ang mga pasyente, ang buhay-buhay ay pansamantalang isinasantabi. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, tanging ang katotohanan na lamang ang mahalaga. Naupo si Liwayway sa silyang nasa tapat ng malaking mesa ng kanyang ama, habang si Dr. Reyes naman ay pabalik-balik sa paglalakad. Ang isip ay malalim na nag-iisip. Sinusubukang iproseso ang lahat ng revelasyon sa loob lamang ng isang gabi. Sa wakas, huminto ito at humarap sa kanya. Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng luha ng muling pagkikita, ay napalitan ngayon ng matinding pag-aalala at galit. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nanakit sa kanya. Ikwento mo sa akin ang lahat, Liwayway, sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mula sa simula. At nagkuwento si Liwayway, inilahad niya ang lahat na parang isang pasyente na nagdedetalye ng kanyang mga sintomas sa isang doktor. Ang pagmamahal niya kay Kael, ang sakit nito sa puso. Ang pagtuklas na siya ang tanging donor, ang pag-asa, at pagkatapos, ang kadiliman, ang pag-uusap sa telepono, ang malamig na pagtulak sa bangin, ang pagbagsak,
Ang pagkakaligtas niya sa tulong ni Mang Lando. Ang balita sa TV na nagdeklara sa kanya bilang patay. Ang pagbuo niya sa pagkatao ni Hira Jimenez habang nagsasalita siya, wala ng luha. Ang boses niya ay walang emosyon na para bang kwento ng ibang tao ang kanyang sinasalaysay. Ngunit si Dr. Reyes, ang kanyang ama, ang siyang sumasalo ng lahat ng sakit. Nakikita niya ang pagkuyom ng mga kamao nito, ang pagigting ng panga, ang apoy na nag-aalab sa mga mata nito sa bawat detalyeng kanyang binibitawan. Nang matapos siyang magsalita, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Dr. Reyes ang unang bumasag dito. Lumuhod ito sa harap niya, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang respetadong hepe ng operasyon. Kinuha nito ang kanyang mga kamay. "Patawarin mo ako, anak," sabi nito. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo noong nangyari ang lahat ng ito. Pinalaki kang mag-isa ng iyong ina. Hinarap mo ang lahat ng ito ng mag-isa. Kung nandito lang sana ako." "Hindi niyo po kasalanan," sagot ni Liwayway. At sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. "Pareho po tayong biktima ng mga kasinungalingan." Tumayo si Dr. Reyes. Ang mukha ay nagbago. Ang lungkot ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang kasinungalingan ay nagwawakas ngayong gabi at ang hustisya ay magsisimula. Lumakad ito papunta sa kanyang mesa at umupo. Tumingin ito sa kanya, hindi na bilang ama, kundi bilang isang strategist, isang general na nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang sa digmaan. "Ang plano mong paghihiganti, ang pagpapahirap sa kanilang isipan, naiintindihan ko," sabi nito. "Ngunit kulang pa iyon. Kailangan nating siguraduhin na hindi lang sila matatakot. Kailangan nating siguraduhin na sila ay mananagot sa batas. Kailangan natin ng ebidensya, isang ebidensya na hindi nila matatakasan." "Pero paano po?" tanong ni Liwayway. "Salita ko laban sa salita nila. At sa mata ng lahat, ako ay patay na." "Iyon na nga," sabi ni Dr. Reyes. "Gagamitin natin ang pagiging patay mo sa ating pabor. Sa ngayon, ikaw pa rin si Hira Jimenez, pero hindi ka nakikilos ng mag-isa. Mula ngayon, dalawa na tayo sa laban na ito." Ang plano ni Liwayway na gumamit ng psikolohikal na pagpapahirap ay nabigyan ng bagong dimensyon. Sa tulong at impluwensya ni Dr. Reyes, ang kanilang plano ay naging mas sopistikado. Una, kailangan nating sirain ang tiwala nila sa isa't isa, paliwanag ni Dr. Reyes na para bang nagpaplano ng isang komplikadong operasyon. Si Kael at Mahalina ay pinagbubuklod ng kasakiman. Kapag ipinakita nating mas malaki ang mawawala sa kanila, sila mismo ang maglalaglagan. Pangalawa, kailangan nating itala ang lahat, bawat pag-uusap, bawat pag-amin. Gagamitin natin ang teknolohiya. Kailangan nating makuha ang kanilang pag-amin mula mismo sa kanilang mga bibig. Binuksan ni Dr. Reyes ang isang drawer sa kanyang mesa. Mula roon, kumuha siya ng isang maliit, halos hindi makitang bagay. Isang high-tech na listening device na kayang idikit sa damit. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang bagay, isang botones na may maliit na camera lens sa gitna. "Ito," sabi niya, habang iniaabot ang mga ito kay Liwayway. "Ito ang magiging mga mata at tainga natin. Ididikit mo ito sa iyong uniforme. Sa tuwing kakausapin mo sila, sa tuwing mag-uusap sila sa paligid mo, lahat ay maririnig at makikita natin." Hinawakan ni Liwayway ang maliliit na gamit. Ang bigat ng mga ito sa kanyang palad ay ang bigat ng panganib at ng pag-asa. "Hindi kita iniwanan noon dahil gusto ko, anak," sabi muli ni Dr. Reyes. Ang boses ay puno ng pangako. "At ngayon, hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Sabay nating haharapin ito." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang lakas na hindi niya naramdaman noon. Ang lakas na nagmumula sa pag-alam na mayroon siyang kakampi.
mayroon siyang pamilya. Isinuot niya ang maliit na earpiece na ibinigay ng kanyang ama. Sa kabilang dulo, maririnig siya nito. Magagabayan siya nito. Hindi na siya isang aninong nag-iisa sa dilim. Oras na para marinig at makita ng lahat ang kanilang tunay na kulay. Sabi ni Dr. Reyes, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At si Liwayway, sa unang pagkakataon, ay ngumiti. Isang tunay na ngiti. Isang ngiti na nagsasabing handa na siyang laruin ang laro. Hindi na para lang manakot, kundi para manalo. Ang alyansa ni Kael at Mahalina ay itinayo sa dalawang pundasyon, kasakiman at pagnanasa. Alam ni Liwayway, sa tulong ng gabay ng kanyang ama, na para gumuho ang buong istruktura, kailangan lang niyang magtanim ng isang lason sa isa sa mga pundasyong yon. At ang perpektong lason ay pagdududa. Ang unang hakbang sa plano ay gamitin ang isang sikretong alam lang ni Liwayway bilang asawa ni Kael. Isang sikretong kahit si Mahalina ay tiyak na hindi alam. Ang malaking pagkakautang ni Kael sa sugal. Sa tulong ng mga koneksyon ni Dr. Reyes sa labas ng ospital, nakakuha sila ng mga detalye. Hindi lang ito simpleng utang. Ito ay mga utang sa mga mapanganib na loan shark, mga taong hindi nagdadalawang isip na manakit para makasingil. Ito ang baraha na lalaruin ni Liwayway. Isang hapon, habang nagra-round si Hira sa VIP wing, sinadya niyang dumaan sa tapat ng silid ni Kael. Gaya ng inaasahan, naroon si Mahalina. Nagkunwari siyang may kausap sa telepono. Sapat na lakas para marinig ng sino mang nasa malapit. Ang earpiece na bigay ng kanyang ama ay nasa kanyang tainga. Tinitiyak na ang bawat salita niya ay malinaw. Hello? Sino to? Kunwaring tanong ni Hira sa telepono. Opo. Opo. Ako po si Dr. Jimenez dito sa Pag-asa. Sino po ulit? Aling Pacing? Hindi po, wala po akong kilalang Aling Pacing. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang dahan-dahan papalapit sa pinto ng silid ni Kael na bahagyang nakaawang. Hindi po. Teka, anong pangalan ulit ng pasyente? Kael Montemayor? Pasyente po namin siya. Sabi ni Hira. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkalito. Bakit po? May utang po siya sa inyo. Naku, pasensya na po kayo. Pero hindi po kami pwedeng magbigay ng impormasyon ng pasyente. Opo. Opo. Naiintindihan ko pong kailangan ninyong makasingil. Sige po. Ibinaba niya ang tawag at umaktong na pabuntong hininga bago pumasok sa katabing silid. Alam niyang narinig ni Mahalina, ang pain ay inihagis na. Kinagabihan, nang bumalik si Liwayway sa opisina ng kanyang ama para mag-report, pinakinggan nila ang recording mula sa maliit na device na nakakabit sa halaman sa koridor. Sa recording, narinig nila ang pagtatalo ni Kael at Mahalina ilang minuto matapos ang tawag ni Hira. Sino si Aling Pacing, Kael? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay matigas. Sino yon? Wala akong kilalang ganyan, sagot ni Kael. Huwag mo akong gawing tanga. Narinig ko yung intern kanina. May tumawag, hinahanap ka, naniningil ng utang. Anong ibig sabihin nito? Baka ibang Montemayor yon, o baka gawa-gawa lang ng intern na yon. Alam mo namang may pagka-weirdo yon, di ba? Pagkakaila ni Kael. Weirdo o hindi? May narinig ako, Kael. May mga utang ka ba na hindi ko alam? Ang kanilang pagtatalo ay nagpatuloy. Puno ng pagkakaila mula kay Kael at papalaking pagdududa mula kay Mahalina. Ang unang lamat sa kanilang samahan ay lumitaw na. Hindi pa doon natapos si Liwayway. Ang susunod na hakbang ay ang direktang pag-atake sa isipan ni Kael. Kinabukasan, habang kinukunan niya ito ng vital signs, sinigurado niyang sila lang dalawa ang nasa silid. Si Mahalina ay may inaasikaso sa labas. Mr. Montemayor, sabi ni Hira sa mahinang boses na para bang nagbabahagi ng isang sikreto.
Pasensya na po sa abala, pero may itatanong lang po sana ako. Ano yon, doktora? May mga tumatawag po kasi minsan sa nurse's station, hinahanap kayo. Sabi niya, ang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. Hindi po namin sinasabi na pasyente namin kayo, syempre. Pero kahapon po, may isang lalaki na medyo magaspang ang pananalita. Nagbanggit pa ng pangalan. Boss Tiger daw. Sa pagbanggit ng pangalan na yon, ang pangalan ng pinakamalaking loan shark na pinagkakautangan ni Kael, nakita ni Liwayway ang biglaang pagbabago sa mukha nito. Ang kulay nito ay biglang namutla. Ang pagiging kampante ay napalitan ng hindi maikakailang takot. Sinong tiger? Pagmamaang-maangan nito. Hindi ko po alam, sir, sabi ni Hira, puno ng inosente. Pero ang sabi po niya, alam daw niyang nandito kayo. At may kasabihan daw po sa kanila na ang pinakamadaling paraan daw po para singilin ang mga pasyenteng may utang ay habang hindi pa sila nakakalabas ng ospital. Mas madali raw pong resolbahin ang problema. Nakakatakot po pakinggan. Hindi na nakapagsalita si Kael. Ang mga salita ni Hira na binitiwan na parang isang simpleng babala ay tumama sa kanya na parang isang bala. Ang ideya na ang kanyang mga pinagkakautangan ay alam kong nasaan siya, na maaari siyang maabot anumang oras sa loob mismo ng ospital, ay isang purong bangungot. Gagawa-gawa mo lang yan, sabi ni Kael. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang takot. Inuulit ko lang po ang narinig ko, sir. Naisip ko lang pong sabihin sa inyo para makapag-ingat po kayo, sabi ni Hira. Bago tumalikod at umalis, iniiwan si Kael na balisa at nilalamon ng paranoia. Ang lason ay kumakalat na. Si Mahalina ay nagdududa na ngayon sa pinagkakatiwalaan niyang yaman ni Kael. At si Kael naman ay natatakot na ngayon para sa sarili niyang kaligtasan, hindi lang mula sa sakit niya, kundi mula sa mga anino ng kanyang nakaraan na unti-unting hinahabol siya. Pag-uwi ni Mahalina sa kondo niya ng gabing iyon, hindi na siya mapakali. Ang mga kasinungalingan ni Kael ay halata na. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Habang natutulog si Kael sa ospital, kinuha ni Mahalina ang spare phone na po nito na iniwan sa bahay. Gamit ang password na matagal na niyang alam, binuksan niya ito. Nagulat siya sa kanyang mga nakita. Mga text message mula sa mga naniningil, mga email na nagbabanta. Ang kanyang perpektong plano para sa isang marangyang buhay kasama si Kael ay biglang nagkaroon ng malaking problema. Kailangan niya ng plano B. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mailigtas ang sarili niya. Kahit pa mga hulugan iyon, naiiwan niya si Kael sa ere. Ang alyansa nila ay unti-unti nang nabibitak. At si Liwayway, kasama ang kanyang ama, ay nagmamasid lamang mula sa malayo. Hinihintay ang tamang sandali para sa susunod nilang pag-atake. Hawak ni Mahalina ang kanyang telepono na para bang ito ay isang sandata. Sa screen, isang lumang litrato. Isang litrato na nakuha niya mula sa isang nakatagong album sa lumang laptop ni Kael na nakatago sa bodega. Isang litrato ni Liwayway Alcantara. Noong ito ay may mahaba pang buhok, nakangiti sa kamera, bago pa man nito salubungin ang kanyang aksidente. Ipin-os niya ang litrato sa tabi ng isang kuhang larawan ni Hira Jimenez na palihim niyang kinuha sa ospital. Inayos niya ang anggulo. Pinagkumpara ang hugis ng panga, ang kurba ng ilong, at higit sa lahat, ang mga mata. Kahit na nakatago sa likod ng makapal na salamin, naroon iyon. Ang parehong pares ng mga mata. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Hindi maari. Bulong niya sa sarili. Patay na siya. Ngunit habang tinititigan niya ang dalawang larawan, ang lahat ng pagdududa, lahat ng kakaibang pakiramdam niya tungkol sa intern na yon ay biglang nagkaroon ng isang nakakakilabot na pangalan. Liwayway. Buhay si Liwayway. At nagpapanggap itong intern sa mismong ospital
kung saan naghihintay ang kanyang asawa. Ang asawang tumulak sa kanya sa bangin. Ang takot ay unang gumapang sa sistema ni Mahalina. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang desperadong uri ng katapangan. Ito na ang sagot sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang buhay nila ni Kael. Ito na rin ang kanyang alas. Kung mapapatunayan niyang si Hira ay si Liwayway, dalawa ang maaari niyang gawin. Una, maipapakulong niya ito sa pagpapanggap at panloloko. Pangalawa, at mas mahalaga, magagamit niya itong panakot kay Kael. Magagamit niya ito para makuha ang lahat ng gusto niya bago pa man gumuho ang kanilang mundo. Si Liwayway ang kanyang tiket palabas sa problemang ito. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinausap niya ang personal na abogado ng pamilya Montemayor at ipinaliwanag ang sitwasyon. Gamit ang impluensya ng pangalan ni Kael, nakapag-set sila ng isang emergency meeting kasama ang Chief of Staff ng ospital, si Dr. Diwa Reyes at ilang miyembro ng board. Ang paksa, isang seryosong security breach na kinasasangkutan ng isang medical intern. Nang ipatawag si Hira sa conference room, naramdaman niya agad na ito na yon. Sa earpiece na suot niya, narinig niya ang babala mula sa kanyang ama. Nandito si Mahalina, kasama ang abogado nila. Mukhang may natuklasan siya. Mag-ingat ka, anak. Sundin mo lang ang plano natin. Bulong ni Dr. Reyes mula sa kanyang opisina kung saan minomonitor nito ang lahat. Pumasok si Hira sa conference room. Ang hangin sa loob ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa si Mahalina. Ang muka ay puno ng kumpiyansa at isang hindi maitatagong ngiti ng tagumpay. Sa tabi niya ay isang lalaking nakasuit, ang kanyang abogado. Sa kabila naman ay ang Chief of Staff at dalawa pang doktor mula sa board. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. At sa gitna, bilang tagapamagitan, ay ang kanyang ama, si Dr. Diwa Reyes. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng profesionalismo. Maupo ka, Dr. Jimenez, sabi ng Chief of Staff. Naupo si Hira, pinanatiling kalmado ang kanyang itsura. Kahit na ang puso niya ay dumadagundong, tumingin siya kay Mahalina. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Mahalina, nakita niya ang isang mangangasong sigurado na sa kanyang huli. Okay, Miss Vargas, maaari mo nang simulan, sabi ng hepe. Tumayo si Mahalina. Inilapag niya ang kanyang telepono sa mesa at iprinoject ang screen nito sa malaking monitor sa dingding. Lumitaw ang dalawang larawan. Ang litrato niya bilang si Liwayway at ang litrato niya bilang si Hira. Mga Ginoo, ipinatawag ko ang pulong na ito dahil may natuklasan akong isang napakadelikadong panloloko sa loob ng inyong ospital. Panimula ni Mahalina, ang boses ay matatag at puno ng drama. Ang babaeng ito, sabi niya, sabay turo kay Hira, ay hindi si Hiraya Jimenez. Lahat ng mga mata sa silid, maliban kay Dr. Reyes, ay napunta kay Hira. Siya ay isang impostor, isang manloloko na may masamang intensyon sa isa sa inyong mga pasyente. Ang aking mapapangasawa, si Kael Montemayor. Ipinakita ni Mahalina ang mga ebidensya niya. Ang kawalan niya ng record sa universidad, ang kawalan niya ng social media footprint, at ang pinakamatibay sa lahat, ang pagkakahawig ng dalawang larawan. Ang babaeng ito, deklara ni Mahalina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid, ay walang iba kundi si Liwayway Alcantara Montemayor, ang asawa ni Kael na matagal nang idineklarang patay. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga miyembro ng board. Tumingin sila mula sa screen patungo kay Hira at pabalik. Ang pagkakahawig, ngayong ito'y naituro na, ay hindi maikakaila. Si Hira ay napayuko na para bang isang kriminal na nahuli sa akto. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pag-amin.
Ano ang masasabi mo dito, Dr. Jimenez? O sino ka man? Tanong ng Chief of Staff. Ang boses ay nanlalamig. Para kay Mahalina, tapos na ang laro. Panalo na siya. Ang intern na ito ay tapos na. Mahuhuli ito at siya ang magiging bida, ang tagapagligtas ni Kael. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng lahat, si Dr. Diwa Reyes ay nanatiling kalmado. Hindi man lang siya nagpakita ng kahit anong pagkagulat. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Maraming salamat sa impormasyon, Miss Vargas, sabi ni Dr. Reyes sa isang kalmado at magalang na tono. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mahalina. Pinahahalagahan namin ang iyong pagiging alerto. Ngumiti si Mahalina, isang ngangiting mapagmataas. Ngayon, patuloy ni Dr. Reyes, kung maaari, pakinggan naman natin ang totoong kwento. May kinuha siyang isang maliit na digital voice recorder mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang simple at maliit na bagay na yon ay tila mas mabigat kaysa sa lahat ng ebidensya ni Mahalina. Bago natin husgahan ang babaeng ito sa kanyang pagpapanggap, sabi ni Dr. Reyes, ang tingin ay lumibot sa buong silid. Marahil ay dapat muna nating alamin kung bakit niya ito kinailangang gawin. Pinindot niya ang play button. Ang unang tunog na lumabas mula sa digital voice recorder ay ang ihip ng hangin. Isang ihip ng hangin na pamilyar kay Liwayway, ang hangin sa tuktok ng panaghoy. At pagkatapos, isang boses, ang boses ni Kael. Malapit na, mahal. Oo, naniwala siya sa lahat. Akala niya, dati to. Ang kumpiyansa sa mukha ni Mahalina ay biglang naglaho na parang bula. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Napatingin siya sa recorder na para bang ito ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Ang sumunod na boses ay mas mahina, nanggagaling sa kabilang linya, ngunit malinaw pa rin. Ang boses niya, ang boses ni Mahalina. Siguraduhin mo lang, Kael, walang palya. Oo naman, sagot ni Kael. Sa recording, ang boses ay puno ng kasakiman. Isang tulak na lang at mapapasatin na ang lahat. Ang puso, ang pera, ang lahat-lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Ang mga miyembro ng board at ang chief of staff ay napatingin mula sa recorder patungo kay Mahalina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagimbal. Ang abogadong katabi ni Mahalina ay dahan-dahang lumayo sa kanya na para bang natatakot na madamay. Ang recording ay hindi pa tapos. Pinindot muli ni Dr. Reyes ang isang button. Ang sumunod na tunog ay mula sa loob ng ospital. Isa ito sa mga pag-uusap ni Kael at Mahalina na nakuha ng hidden camera sa butones ni Liwayway. Paano kung may makaalam? Boses ni Kael. Puno ng takot matapos ang babala ni Hira tungkol sa mga loan shark. Tumahimik ka nga, sagot ni Mahalina. Ako ang bahala. Ang mahalaga, makuha natin ang mana. Pagkatapos ng operasyon, kapag nakuha na natin ang pera, aalis tayo. Hahayaan na natin ang mga problema mo dito. Isa pa, isang pag-uusap kung saan pinagpaplanuhan nila kung paano i-liquidate ang mga ari-arian ni Liwayway sa sandaling makuha na ni Kael ang death certificate nito. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Nang matapos ang mga recording, walang sino man ang nagsalita. Ang tanging maririnig lamang ay ang nanginginig na paghinga ni Mahalina. Ang kanyang balat, na kanina'y puno ng kulay ng tagumpay, ay kasing putla na ngayon ng uniforme ni Liwayway. Ano yan? Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Desperadong sigaw ni Mahalina. Tumatayo. Nagsisinungaling siya. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Liwayway. Sa isang iglap, inalis niya ang kanyang makapal na salamin. Pagkatapos, marahan niyang iwinagayway ang kanyang maikling buhok
palayo sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat sa silid ang buong mukha niya nang walang sagabal. Ang mga matang iyon, puno ng sakit. Ngunit ngayon ay nagniningning sa katatagan, ay walang dudang mga mata ni Liwayway Alcantara. "Hindi ako nagsisinungaling," sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, ngunit tumatagos hanggang sa buto. Tumingin siya ng diretso kay Mahalina. "Nakaligtas ako sa pagtulak ninyo. Nakaligtas ako sa kasakiman ninyo. At nandito ako ngayon para siguraduhing pagbabayaran ninyo ang lahat." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang mukha ni Mahalina ay gumuho. Ang tapang ay napalitan ng purong sindak. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. "Mahalina Vargas," sabi ng isang pulis sa formal na tono. "Inaaresto ka namin sa salang conspiracy to commit murder." Habang pinoposasan ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay galit na nakatitig kay Liwayway. "Hayop ka! Papatayin kita!" Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Ngunit hindi na natinag si Liwayway. Wala nang galit sa kanyang puso. Tanging isang pakiramdam ng katarungan at isang mapait na kapanatagan. Habang nangyayari ang lahat ng yon, isa pang grupo ng mga pulis ang tahimik na pumasok sa VIP suite ni Kael. Naabutan nila itong nanonood ng telebisyon, walang kamalay-malay, sa pagbagsak ng kanyang mundo. Nang makita niya ang mga pulis, sinubukan pa niyang gamitin ang kanyang karamdaman. "Teka, hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Pasyente ako. May sakit ako sa puso." "Sasagutin mo ang mga paratang sayo sa ospital ng kulungan, Mr. Montemayor," sabi ng hepe ng mga pulis habang ipinapakita ang arrest warrant. Si Kael, na minsan ay isang makapangyarihang negosyante, ay wala nang nagawa kundi ang mapahiga na lamang sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at takot. Ang pusong hinihintay niyang magligtas sa kanya ay ang siya palang naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan. Bumalik ang tingin ng lahat kay Liwayway sa conference room. Tinanggal niya ang butones na may kamera sa kanyang uniforme at inilapag ito sa mesa. "Ako si Liwayway Alcantara Montemayor," sabi niya sa lahat. "At ito ang aking testimonya." Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, nang silang dalawa na lang ng kanyang ama ang naiwan sa silid, naramdaman ni Liwayway ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang adrenaline na nagpatatag sa kanya ay biglang nawala. Naramdaman niya ang isang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa dati. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. "Anak?" Narinig niyang tawag ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang boses na lumabas. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso. At pagkatapos, ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng dilim, ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang ama na sumisigaw ng kanyang pangalan habang siya'y bumabagsak sa sahig. Sa buong buhay ni Dr. Diwa Reyes bilang isang surgeon, libu-libong puso na ang kanyang nahawakan. Mga pusong may sakit, mga pusong nasugatan, mga pusong nangangailangan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit wala sa mga iyon ang nagdulot sa kanya ng kaba at takot na nararamdaman niya ngayon. Habang nakatayo sa labas ng operating room, pinagmamasdan ang kanyang sariling anak sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto. Ang katawan ni Liwayway na binalot ng berdeng tela ay napapaligiran ng mga makina at ng kanyang pinagkakatiwalaang surgical team. Ang stress, ang trauma, ang pisikal na pagod ng mga nakaraang buwan ay nag-iwan ng malaking pinsala sa puso nitong may dati ng karamdaman. Stress-induced cardiomyopathy, isang pusong literal na nabigo dahil sa sobrang sakit ng kalooban. "Doc, handa na ang lahat," sabi ng kanyang kasamang doktor. Tinatapik siya sa balikat. Tumango si Dr. Reyes, huminga ng malalim at pumasok sa malamig na operating room. Sa pagsuot niya ng kanyang surgical mask at guwantes,
Ang Dr. Reyes na ama ay pansamantalang nagbigay daan sa Dr. Reyes na siruhano. Kailangan niyang maging matatag, kailangan niyang maging perpekto para kay Liwayway. Habang isinasagawa ang maselang operasyon, isang kabalintunaan ang sumagi sa kanyang isip. Sa kabilang dulo ng ospital, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng pulisya, si Kael Montemayor ay unti-unti nang namamatay, naghihintay ng isang pusong hindi na kailanman darating. Samantala, dito sa kanyang harapan, ang babaeng minsan nitong sinubukang patayin para kunin ang puso, ay lumalaban para sa sarili nitong buhay. At sa isang hindi maipaliwanag na himala ng tadhana, ilang oras bago bumagsak si Liwayway, isang tawag ang dumating. Mayroong isang organ donor mula sa isang vehicular accident at ang puso nito ay isang perpektong tugma para kay Liwayway. Ang pusong minsan ay inilaan niya para sa iba ay nanatili sa kanya at ngayon tatanggap siya ng isang bagong puso para sa isang bagong buhay. Ang operasyon ay tumagal ng ilang oras. Bawat tahi, bawat pagkabit ng ugat ay ginawa ni Dr. Reyes ng may sukdulang pag-iingat at pagmamahal. Ito ang operasyon ng kanyang buhay para sa kanyang buhay. Nang sa wakas, ang bagong puso ay inilagay na sa dibdib ni Liwayway at nagsimula itong tumibok ng kusa. Isang malakas, malusog, at ritmikong tibok, isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig sa buong operating room. Paglabas ni Dr. Reyes, pagod na pagod ngunit puno ng pasasalamat, sumalampak siya sa isang upuan. Doon, sa katahimikan ng pasilyo, ang Dr. Reyes na siruhano ay muling naglaho at ang ama na puno ng emosyon ay bumalik. At siya ay umiyak. Dahan-dahang iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame. Ang una niyang naramdaman ay hindi sakit, kundi isang kakaibang kapanatagan sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang malakas at regular na tibok. Isang tibok na hindi kanya, ngunit ngayon ay bahagi na niya. Sa gilid ng kanyang kama, nakita niya ang kanyang ama. Nakayuko, natutulog sa isang silya, ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Ngumiti si Liwayway. Lumipas ang ilang linggo. Mabilis ang kanyang paggaling. Bawat araw, mas lumalakas siya, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang balita tungkol sa kanyang milagrosong pagbabalik at sa krimen ni Kael at Mahalina ay naging laman ng mga pahayagan, ngunit hindi na niya ito ininda. Iyon ay kabanata ng kanyang buhay na isinara na niya. Isang araw, bago siya tuluyang lumabas ng ospital, gumawa siya ng isang huling desisyon. Nagpaalam siya sa kanyang ama para bumisita sa kulungan kung saan nakadetain si Kael. Natagpuan niya si Kael sa infirmary ng kulungan. Ang dating makisig at aroganting lalaki ay anino na lamang ng kanyang sarili. Payat na payat, maputla, at ang mga mata ay walang buhay. Nakatingin lamang ito sa bintana, tila wala sa sarili. "Kael!" tawag ni Liwayway. Dahan-dahan itong lumingon. Nang makita siya nito, walang galit, walang pagsisisi, tanging isang blangkong pagtingin lamang. "Bumalik ka para pagtawanan ako?" Mahinang tanong nito. Umiling si Liwayway. "Hindi." "Kung gayon, para saan?" Lumapit si Liwayway, isang salamin lamang ang pagitan nila. "Nandito ako para sabihing pinapatawad na kita," sabi niya. Nagulat si Kael. Nag-angat ito ng tingin at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang kislap ng dating tao. "Pinapatawad kita," ulit ni Liwayway. "Mas matatag ngayon. Hindi dahil sa'yo, Kael. Hindi dahil sa nararapat sa'yo ang kapatawaran. Pinapatawad kita para sa sarili ko. Para makalaya na ako sa lahat ng sakit na idinulot mo. Para makapagsimula na ako muli nang walang dalang bigat." Walang isinagot si Kael.
Ngunit nakita ni Liwayway ang isang luhang pumatak mula sa mata nito. Tumalikod na si Liwayway. Paalam, Kael. Habang naglalakad siya palayo, sa madilim na pasilyo ng kulungan, naramdaman niya ang huling bigat na nawala mula sa kanyang dibdib. Tapos na. Malayang-malaya na siya. Pag-uwi niya sa bahay ng kanyang ama, may isang sulat na naghihintay sa kanya sa ibabaw ng mesa. Mula ito sa Universidad ng Medisina na minsan niyang iniwan. Isang sulat na nag-aalok sa kanya ng pagkakataong bumalik at tapusin ang kanyang pag-aaral. Hawak ang sulat. Napatingin siya sa bintana. Sa maliwanag na sikat ng araw, isang bagong puso, isang bagong buhay, isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at malupit na hanging nagdaan ay napalitan na ng isang banayad at mainit na simoy. Nakatayo si Liwayway sa dalampasigan ng probinsya ng Sinagtala, ang lugar kung saan siya isinilang. Ang kanyang mga paa ay nakababad sa maligamgam na tubig dagat na humahalik sa buhanginan. Sa kanyang tabi, ang kanyang ama, si Dr. Diwa Reyes. Hindi sila nagsasalita. Kapwa nakatingin sa dako paroon ng karagatan, kung saan ang langit at tubig ay nagtatagpo. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat. Ang kahel, rosas at gintong kulay nito ay dahan-dahang ipinipinta ang kalangitan. Tinataboy ang mga nalalabing anino ng gabi. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang pangako ng bagong pag-asa, isang pangako ng panibagong simula. Ang ganda! Bulong ni Liwayway, hindi sa kanyang ama, kundi sa umaga mismo. Katulad mo, anak, sagot ni Dr. Reyes, isang ngangiti ang mababanaag sa kanyang mga labi. Marami nang nagbago. Ang maikli niyang buhok ay medyo humaba na, hinahaplos ng hangin. Wala na ang salamin. Ang mga mata niya ngayon ay malinaw na nakikita ang ganda ng mundo sa kanyang harapan. At sa kanyang dibdib, isang malakas na puso ang pumipintig sa ritmo ng kapayapaan. Bumalik na siya sa pag-aaral. Ang dati niyang uniforme bilang intern sa Pag-asa Medical Center ay napalitan na ng uniforme ng isang tunay na medical student. Sa una, naging mahirap. Ang kanyang kwento ay naging isang alamat sa loob at labas ng komunidad ng medisina. Ngunit hindi nagtagal, ang paghanga sa kanyang katatagan ay nanaig kaysa sa tsismis. Nakita nila, hindi ang biktima, kundi ang survivor. Hindi ang babaeng niloko, kundi ang babaeng lumaban. Isang araw, habang nasa klase, tinalakay ng kanilang propesor ang tungkol sa stress-induced cardiomyopathy o broken heart syndrome. Habang nakikinig siya, hindi pait ang kanyang naramdaman, kundi pasasalamat. Dahil ang pusong minsan ay nabigo dahil sa sobrang sakit, ay siya ngayong nagbigay daan sa isang pusong buo at handang magmahal muli, hindi ng iba, kundi ng sarili niya at ng buhay na ipinagkaloob sa kanya. Masaya ka ba, Liwayway? Tanong ng kanyang ama. Pinuputol ang katahimikan. Tumingin si Liwayway sa kanyang ama, ang lalaking hindi niya nakasama sa kanyang paglaki. Ngunit ngayon ay kasama niyang muling binubuo ang kanilang mga pangarap. Opo pa, sagot niya. At ito ang pinakatotoong salitang lumabas sa kanyang bibig sa loob ng napakatagal na panahon. Masaya po ako. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang pusong nasa loob nito ay hindi kanya sa dugo, ngunit kanya na sa diwa. Isang regalo, isang pangalawang pagkakataon. Naisip niya ang taong hindi niya kilala na nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. At ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya ito sasayangin. Gagamitin niya ang buhay na ito para magligtas ng iba, para magbigay ng pag-asa tulad ng pag-asang ibinigay sa kanya. Ang araw ay tuluyan ng sumikat. Ang liwanag nito ay kumalat sa buong dalampasigan, ginawang parang mga diamante ang mga mumunting alon. Humarap si Liwayway sa sikat ng araw. Ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang init nito sa kanyang mukha. Wala na ang bigat.
Wala na ang sakit, wala na ang anino ni Kael o ni Mahalina, tanging liwanag na lamang. Alam niyang ang mga peklat ng nakaraan ay mananatili, ngunit tulad ng mga peklat, hindi na ito masakit. Ang mga ito ay paalala na lamang ng isang laban na kanyang ipinanalo. Isang paalala na ang pinakamatinding kadiliman ay kayang talunin ng kahit isang maliit na sinag ng liwanag. At siya si Liwayway. Siya ang bukang liwayway. Ang simula ng isang bagong umaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ngumiti siya. Isang ngiting totoo, malaya, at puno ng walang katapusang pag-asa. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ng muling pagsilang ni Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Isang karangalan po ang maging bahagi ng inyong mga hapon, ng inyong mga sandali, ng pamamahinga, at ng inyong pagninilay-nilay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, iisa lang po ang nasa isip ko, ang maipakita ang hindi matatawarang lakas na nananahan sa puso ng bawat babae. Hindi po naging madali ang bigyan ng buhay ang sakit at tagumpay ni Liwayway. Ngunit ang inyong walang sawang suporta at pakikinig ang nagsilbing inspirasyon sa bawat salitang aking binitawan. Sana po, sa pamamagitan ni Liwayway ay naipadama namin na ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig sa sarili. Na ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa mga nagkasala, kundi isang susi para palayain ang ating mga sarili mula sa tanikala ng nakaraan. At higit sa lahat, na laging merong bukang liwayway, laging may pag-asang naghihintay, gaano man kadilim ang gabing ating pinagdaanan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga komento ay hindi lamang numero sa aming channel, kundi mga tinig na nagbibigay buhay at direksyon sa aming mga susunod pang kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso, Pusong Pinoy Tales.